Isang nakakagimbal na balita ang kumalat ngayon kaugnay ng umanay lihim ng pamilya diktador. Ayon sa ilang ulat, si Pangulong Kuting Jr. ay klon lamang ng tunay na Kuting ng Norte na siya raw umanay tunay na anak ni dating Pangulong Diktador. Ang balitang ito ay naging maugtong matapos may mga lumutang na ebidensya at testigo na nagsasabing ang kasalukuyang Pangulo ay hindi ang orihinal na si Kuting Jr. Kasunod ng balitang ito, may mga espekulasyon na papalitan umano ni Vice Presidente Sara Duterte si Kuting bilang bagong Pangulo ng bansa. Ang posibilidad ng pagpapapalit ng liderato ay nagugat matapos mabunyagang umano'y lihim na ito. Bagamat wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ng Pangulo at ng Vice Presidente, nananatiling maugong ang usap-usapan sa iba't ibang sektor ng lipunan. Sa kabila ng mga espekulasyon at mga teorya, maraming eksperto at political analysis ang nag-aalala sa magiging epekto nito sa administrasyon at sa bansa. Ang isyu ng klon at pagpapalit ng liderato ay maaring magdulot ng masalimuot na usapin at pagkakawatak-watak sa politika. Patuloy pa rin ang pag-antabay ng taong bayan sa anumang magiging tugon ng Malacanang sa mga lumulutang na aligasyon. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. It was the same thing. Pumunta kami ang hakbang ng Maisog, andon, kasama si former President Rodrigo Roa Duterte. Nilagyan nila ng mga truck yung part kung saan dapat yung demonstration. So, bakit ganun ba kasupot talaga yung mga galawan ng itong mga to? Di na lang pwedeng hayaan na lang. Maglaro lang kayo ng patas. Suma total, wala man talagang masasaiyo ang lahat nitong mundong ito. Walang ganon. Walang ganon. Kahit kung sabihin mo, napakagaling mo, may isa talaga, dalawang tao dyan na will disagree with you. And hindi pumapasok sa utak nila. Kaya nga, hindi ko sobrang extreme yung thought process ng mga tao na ito. Pagkatapos Dumaguete, so kailangan naming lumabas, lumipat, yung mga tao naglakad pabunta sa ibang park kung saan tinuloy yung demonstration. So pahihirapan ka talaga nito nila. Pagkatapos naman, yung malala sa Tacloban, ginawa nila, naglagay pa rin ng tingin ko lang masadong may insecurity itong administration na ito. Kasi if you are really confident with what you are doing, ano yung trabaho mo, at sa mga ginagawa mo, at maayos ka naman, so, bakit mo pipigilan yung mga ganitong klaseng activities? Wala naman, no harm done. Nagsasalita lang naman, and it is our constitutional right to express ourselves. Siguro may yan. Ewan ko lang, hindi ko lang talaga alam. Kasi hindi rin naman talaga itong si BBM, yung klase ng presidente na he will address, like current issues. Napansin ko lang, pinipili niya lang. And it's, a lot of this, itong nangyari dito, alam ko yan kasi mayor ako. Sipin na lang natin, nasa isang barangay, may nangyayari na ganito. Then, it will be my responsibility and part of my job. Kung tatanungin ko, what is the problem? Paano natin ayusin yung problema na yan? Paano natin para matapos na lahat at mapayapa tayo ang lahat? Pero wala akong makitang attempt talaga
from this administration na gawin yun. All they do, pagkatapos ito, marami na naman yung mangyari sa Davao. Katulad nung, ito talaga. Ako, mayor ako. Ayaw ko yung mga tao sa Davao, bangag. Ayaw ko ng drugs, di ba? Ayaw ko ng mga tao doon kumakain ng sabo o ano-ano dyan. So, you know, wala naman talagang sinabi ko, I'm declaring war on drugs. This city is against drugs. O anong ginawa nila? Nirelieve nila 36 ka pulis. Wala naman ako inutusan. Tanga talaga. Kung yun, kaya nga, it's really confusing. Hindi naman masama yung intention ko na, siguro masama kung involved ka in illegal drugs. But, you know, for the people na ayaw nila na kumain ng sabo yung anak nila, yung kapatid nila, ayaw nila mag-shrink yung utak. Bakit? Why is it an issue for them? Itong DILG. Bakit ang dami nyo maniobra para... Pakialam nyo ba kung yan yung platform ng Davao City? Ayaw namin talaga ng droga. What? So, does it mean that you are supporting illegal drugs? The declaration on war on drugs is because I am concerned of the welfare of the Davaoenos. Tas gusto nilang barahin, isira ulo. Ang daming, tapos read, eto pa, ang nangyari doon, yung ginawa nila sa property ni Pastor Kibuloy. Ito, this is a very recent one. Makinig kayo. Dali lang. Tama talaga. Yan ang wala talaga sa Pilipinas. Hustisya. Mr. President, pakinggan mo yung mga tao mo. Ayan. Oh, kanino kagagawan to? Huwag nyo sabihin yung regional director. Oh, huwag nyo sabihin ako. Huwag nyo sabihin yung Chief PNP. 3 rehiyon ng mga police andon just to apprehend one person. Excessive show of force talaga. What?
Are you trying to intimidate us? Mahiya naman kayo, putang ina nyo. Ang mga tao ang naglagay sa inyo dyan. Tapos ngayon, ang ginawa nila, imagine this. Pagkatapos ng mangyari yon, hindi siguro nila nakuha yung gusto nila, nirelieve nila yung mga polis na sila rin naman nag-utos. Puta, sira ulo talaga. Kinontradict lang nila yung kagagawan nila. Kinokontradict lang talaga nila sarili nila. Tapos ipapalabas nila, wala naman talaga itong ginagawa, itong administration na to. Alam nyo saan magaling ito? PR lang. Lagi lang, kasi hawak nila mainstream media, lagi gusto nilang utuin yung sarili nila na everything is alright and walang problema. Yan lang talaga. O, sige. Puta. Tapos gusto pa ng... Ngayon, gusto pa ng gulo. Yung, with China. Pwede ka naman, you can approach, the best way to approach, especially pag territorial conflict is through diplomacy talaga yan. Sino ba naman gusto nga makipagpatayan ka dyan? Nagsalita na nga yun dito kanina. Andito yun, di ba? Yung fisherman natin na galing na sa kanya, sa sarili nilang press conference at sinabi sa mukha nila talaga na noon, nakakapagpangisda pa sila doon, ngayon, mas nahihirapan sila. Huwag niyo sabihin, bayad yun. Kailangan may naalala lang ako. Buti pa kayo, mga ordinaryong Pilipino, mga Kapampangan, at saka yung mga dumayo dito, hindi kayo takot. Pero, tingnan natin yung Congress natin ngayon at yung Senado. May maisog ba? Ni isa wala. Sabagay, mga lehislatura, mukhang pera talaga yung mga yan. Sana wag lang sila magalit kasi totoo naman. Mukhang pera na. Hindi siguro lahat, pero mukhang pera yung mga yan. Kasi power, the legislative body is the power of the purse. Diyan dumadaan lahat ng pera eh. So, lahat ngayon, soft projects, katulad nung isang, may video, sa Davao, sa Digos, may binigay na ayuda, kinuha ng barangay yung 8,000, ang binigay doon sa recipient is only 2,000. So, pag soft projects talaga, mabilis lang yan. And they are all funneling the budget on soft projects. So, kayo na bahala mag-isip kung ano yan. Ikaw, Bongo.
Kumpare taka. Pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, yung mga tao, yung nagboto kami, mga Dabawenyo, nagboto kami sa Imuhabong. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Sa totoo lang sa totoo lang. Ako, yung iniidolo ko talagang senador, si Miriam, Defensor Santiago, the late Miriam. Purya hisgot lang kasi wala na yung tao, pero iniidolo ko talaga. Yun talaga yung hero ko. Pero unfortunately for us, mas napabilib pa ako nitong si Risa Contiveros kaysa ni Bong. Kasi ever since talaga, nasa previous administration, kalaban yan hanggang ngayon consistent yan, at di talaga natatakot yan. Pero, maglalagay tayo ng mga, you have time, pare, Bong, na kahit you have time to redeem yourselves. Ihatag ni ipakita sa MOA that you will stand by the Filipino people. Show your love, yung pagmamahal mo sa bansa na mas umaapaw pa kaysa sa pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi hirap na yung mga tao ngayon. Ikaw pa naman, promisan ka ng 20 pesos na bigas. Typical na talaga, textbook na scam. Talaga, pangloloko lang talaga nakikita ko. Abuse of authority, lahat ng pinapakita ng administrasyon na to is not a good example, for our current leaders and our future leaders. Kung yan yung pinapakita na ugali, kultura, and ways of handling government, then kawawa naman yung Pilipinas talaga. Kawawa naman. Sana naman matapos na itong yung practices ng mga trapo talaga. Nakakapagod na rin. Sa tagal na panahon, yung problema talaga ng Pilipinas, alam nyo, corruption talaga. Corruption talaga. Magandang gawin, naiisip ko, ibalik mo yung death penalty. Isama mo yung corruption, plunder, bribery. Tingnan natin kung may tatakbo ba andyan sa Congress at Senado na yan. Kung nakikita nga, mga elected officials, ikaw yung boses ng tao and you're in a national position, and you should be saying something. Especially when it's very clear, kitang-kita na ng lahat, the atrocities of what the administration is doing. And you should say something. Wala, di tayo na lang. Kaya pa? Pero alam nyo, hindi ako naniniwala na hindi kaya talaga ng Pilipino. Kailangan lang talaga may faith lang kayo, may paniniwala lang kayo na maiangat talaga natin yung bansa natin. Kasi kung hindi, wala sana tayo ngayon dito.
Kasi mas gusto pa natin na mas maganda pa talagang kinabukasan para sa ating lahat, sa bawat Pilipino. And thank you for being with me tonight dito sa Pampanga, sa Hakbang ng Maisog. Maybe soon, you know, yung mga anak natin, yung mga our grandkids, yung mga apo natin, they will be living in a better Philippines, na mas maganda, mas maayos, mas maligaya na Pilipinas. So, salamat for being with us sa Hakbang ng Maisog. Ituloy nyo lang. We share the same sentiments. Gusto natin ng maayos na kinabukasan at may seguridad para sa mga susunod sa atin. The future generation. Yun talaga yung mahalaga. Someday, hindi na nila pagdaanan pa yung mga dinadaanan natin ngayon. We should give them, you know, better problems than what we have now. And I think that is the ultimate goal and our ultimate responsibility as parents and as elders sa bansang ito. So, kailangan sama-sama talaga tayo, united tayo with one cause na at isang paniniwala na makakamit natin mas maliwanag at mas progresibo, magandang Pilipinas pagdating ng panahon. Ako, nagkakaroon lang din ako ng pag-asa dahil nandyan din kayo. Hindi rin kayo, huwag kayo mawawalan ng pag-asa. Okay na yun. Tama na, marami pa magsasalita. Pero, you fight for your country. Because as it seems now, nobody is, kundi tayo lang mga tao na nandito sa mababa lang. So we will fight for that. And no one, sa nakikita ko, sa politika ng Pilipinas ngayon, takot lahat. Kayo lang yung maisog. Magandang gabi sa inyong lahat at mabuhay kayong lahat. Thank you and God bless you all. Duterte! Pag-usapan natin ngayon ang report, allegations na ang US government niloko tayo, pinakialaman tayo, pinaglaruan nang dahil lang sa rivalry niya with China. Siguro lumalabas na nagseselos o nag-feeling insecure ang US dahil lumalakas ang influence ng China sa Pilipinas. Kaya ito, may ginawa silang alleged panluloko. So na yung panluloko na yon, na ang biktima tayong mga Pilipino. Ngayon, umaalma ang isang ahensya ng gobyerno, ang Department of Health. Okay? Dito po, Philippine Star Headlines, title, DOH to prove report on US anti-vax campaign. Bakuna ba nung panahon ng pandemic? Okay. By the way, ano bang bakuna nyo nung pandemic? Ako ito, dala-dala ko ang aking vaccine card. Ayan, may nakalagay dyan yung red na letterings. Ang nakalagay dyan is Sinovac.
made in China. Okay. Ano itong panloloko? Alleged report, panloloko ng US. Okay, ito. Sa balita is, the Department of Health is seeking an investigation on the alleged secret operation of the United States to discredit China's COVID-19 vaccine Sinovac at the height of the pandemic. Anong ma-recall nyo noong una? Ayoko sanang magpabakuna ng Sinovac. Ang gusto ko, Pfizer, ano pa ba yung ibang bakuna galing sa iba't ibang bansa. Kasi ang kumakalat na balita noon, mahina ang Sinovac. Baka delikado pa. Kaya kaming mag-asawa, hanggat maaari, ayaw sana namin ng Sinovac. Kaya lang, Sinovac ang unang dumating galing China. Na ang recollection ko, yung mga unang dumating kung how many, I think 1 million bakuna ba yun? Libre nung una. Kasi, alam nyo naman, ang PRRD natin, nakipagkaibigan sa China, ayaw niya sa US. Ang China tumulong. Nung una, yung mga face mask, yung mga gamit ng mga health workers, bigay ang China, talagang binuhusan tayo ng tulong. Dahil magkaibigan ng China at ang Pilipinas nung panahon yun. Tapos nung na-develop na nila yung Sinovac, dumating din. Kaya, malala ko nga si PRRD, ang unang bakuna niya, Sinovac Presidente. Ngayon, kumalat ang balita, hindi epektibo. At ako, naging biktima ko dahil hanggat maaari ayaw ko ng Sinovac. Ngayon, lumalabas, kagagawan pala yun ng US government. Kita nyo kung gaano kabuli itong US government. Kaya dapat imbestigahan, sabi ng DOH. Okay, ito. Health Assistant Secretary Albert Domingo. Sabi niya, investigation is imperative. Kailangan. As the alleged target market of the US move was the Filipino public. Kanino galing yung report na ang US? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!